Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, so quick market update tayo, no? So meron tayong dump na nangyari kanina. So anticipated ba natin 'yan? Tingnan mo muna tong chart, no? So okay. So naaalala nyo yung chart na binigay ko sa inyo last time? So ano to? So ano to, bro? Yan, ano 'yan? Okay, so nakuha na. Tapos, ano sabi ko sa inyo? Anong possible area na magbabounce? Nakuha na. Okay, so malinaw tayo doon. Malinaw tayo doon. No? So, malinaw. Una, nasibihan ko kayo na mag-ingat kasi meron tayong CME gap. Kailan ko sinabi? Okay, kailan ko sinabi? Ay, hindi ito. December 17, CME gap. Nasa title, bro. Nandun pa tayo sa high no? 'Di ba? Okay? So malinaw tayo doon, kapatid. So hindi naman ako nagkulang, ano, kapatid, no? So kinuha na yung gap. Ano sabi kong area possible niyang bouncean? Okay. Saan nagba-bounce ang supreme range? Okay. So malinaw tayo doon. Malinaw tayo doon. Okay. So ngayon explain naman natin yung altcoins, no? So malinaw tayo doon, bro, no? So malinaw tayo doon. So punta ngayon tayo sa altcoins, okay? So altcoins, meron akong entry kay Solana. Okay, pero nasa drawdown ako. Drawdown, bakit? Expected natin yung drawdown na yan. Bakit? Ano yung explanation ko last time? 'Di ba? Ito yung low last time, ito yung low. So expect kapag naglong ako dito sa area, sa loob ng area na ito, nag-expect ako na ito yung bottom. Pero 'di ba, sabi ko sa inyo, wag nating unahan yung market. Pero bakit ako nag-aggressive entry dito sa area na to? Etong mismo, yung mga area na yan. Kasi may mga partial entry ako dito eh. Tandaan nyo po, nag-entry ako ng futures kapag ka building ng position. Lalo na kapag ka, meron akong trade kasi sa intraday na isang trade, naka-position, naka-trade ako ng isang entry lang. Pero kapag nagbi-build up ako ng position, ibig sabihin nun, unti-unti, scaling in, no? Kung papansin mo, bro, no? So, ito po ay aggressive entry, di ba? Sabi ko sa inyo, aggressive entry. Kasi, bakit? Kasi, nag-expect ako na ito yung bottom. Okay, ngayon, mali tayo doon. Pero, bakit pa rin ako nag-aggressive entry dito? At bakit ako sumalok ulit dito? Dyan mismo sa area na yan. Bakit? Kasi, nasa inside range ka ng monthly. At ito po, yung maximum area nang pwedeng puntahan yung price. Nasa risk on area ka, bro. Nasa risk on area ka. Ang potential risk mo, sobrang nipis. So, ang potential risk mo ay ito lang. Sobrang nipis, bro. At hindi ka pa naka-full entry dito. So, pwede ka pa mag-entry ng entry hanggang mabuild mo yung buong position mo dito sa area na yan. Okay? Yan yung reason kung bakit ako partial positions dito. At bakit ako nag-risk on na. Okay? Ngayon, meron ako mga hedge short dito sa area ng Solana sa Monday high. Monday high. And then, hindi Monday high. Saan yung kanina? Okay, previous week mid. Nung nakita ko nag-break dito sa previous week mid, meron akong hedge na short. Pero maliit lang yun. Sobrang liit. Siguro 20% lang ng whole position size ko na naka-enter na sa long. Okay? Para lang, just in case magdire-diretso pa baba, hindi ako masyadong masugatan. Okay? Gets nyo? Kasi nagbibuild ka ng position, kapatid, eh, no? Pero kung papipansinin mo, ito lang, bro, yung downside risk mo. Bakit hindi ka pa umentry? Okay? Okay? Yun yung dahilan kung bakit ako naka-entry kay Solana, bro, no? So, nagko-close na ba ako? No. Bakit na magko-close? Andito ka nga sa entry point mo. 'Di ba? Malinaw tayo doon? Malinaw tayo doon, no? So, BNB, so explain natin yung iba. BNB, bullish ba tayo kay BNB? Yes, bullish pa rin tayo kay BNB. Wala naman tayong nakitang taking out ng lows. Nakita nyo yung ginawa ng market? Ito lang naman yung ginalaw, eh. No? Ito lang, no? So, paano may na-liquidate? Bakit ang daming na-wiped out? No? Doon sa may watcher guru. Bakit ang daming na-wiped out? Ibig sabihin, hindi marunong mag-position size. Hindi marunong mag-position size, no? So, gets nyo? Nakita nyo dito? Ito yung range last week. Ito yung entry area mo.
paano na wipe out? No? 'Di ba nagsabi pa ako sa last week ay netong week lang, sabi ko hintayin nyo mag-bounce dito sa key levels. So nag-bounce na sa key levels. 'Di ba dapat profit ka, but ang dami na wiped out, no? 'Di ba? So XRP, bullish ba tayo kay XRP? Yes. Bullish tayo kay XRP, pero hihintayin ko siya next week. Hindi ko siya i-entryhan ngayon kasi pwedeng i-break niya to. Pag bin-break niya to, possible may continuation pababa. Pero pag nag-close to dito, hintayin ko siya ng sweep nito, then boom, next week. So next week ang magiging decision niyan, no? So link still bullish. Bakit? Wala namang breaking ng lows. So ba't kayo nabe-bearish dito? No, wala tayo sa bearish low, no? So ngayon nasa position area ka ng buy, pero would you buy link sa ganyang klase ng price action sa lower time frame? Up to you. Kung sa tingin mo, okay, 'di ba napakalinis, bro? Sobrang linis. Ngayon up to you kung sa tingin mo, okay. Okay tong mag-risk sa area na to. Then why not? No? Why not? Kung bullish naman para sa iyo, no? Ngayon, pipili ka na lang ng coins na sa tingin mo mas maganda siyang ilong. Okay, malinis tayo doon. FTM still bullish, yes. No, pero medyo malaki yung dump niya kanina, pero still bullish until magkaroon tayo ng breaking ng low, no? So walang breaking ng low, do not assume na bearish yan. Eto, no? So para masabi mo na bearish yan, kailangan ikunin yan, no? Pero ganyan yung price, still bullish tayo, kapatid, no? Ngayon nandun ka ngayon sa buy area. Kasi 'di ba pag tingnan mo yan, buy area yan, no? So, malinaw tayo doon. Ngayon, kailangan mo na lang siya aralin sa lower time frame kung good to entry ba or bad to entry. Okay? So, malinaw tayo, bro. Sobrang linis, diba? Sobrang linis, sobrang ganda. Kita nyo? Oh, malinis. Diba? Malinis tingnan, diba? So, ngayon, nung mga nakakaraang araw, medyo hindi pa nagme-make sense yung mga pinagsasabi ko na hintayin nyo sa K-levels. Ngayon, nagme-make sense na, diba? Yung iba na bearish agad. 'Di ba sabi ko na sa inyo, hintayin sa key levels. Ngayon nasa key levels, bearish, no? So ngayon, ganun no, kailangan wag ka mag-assume hangga't hindi pinapakita ng market na bearish at wag ka rin mag-assume hangga't hindi pinapakita ng market na bullish, no? Kailangan meron kang proper sistema, meron kang proper analysis, understanding ng market. Etong si Ron is bullish. Pero nag-reclaim agad siya sa low, sa month high. So ang hinihintay ko dito mag-close siya sa loob nitong range, no? Gusto ko mag-close siya sa loob ng range na to next week, then possible previous week low trade. Okay? Yan yung hinihintay natin, no? Ngayon ito ay no risk, no trade area to. Kasi delikado yan, no? Kasi nasa loob ka ng So hintayin natin magkaroon ng formation sa weekly na bullish, no? Malinaw tayo doon kasi nasa resistance. Okay? Simpleng analysis lang tayo. No? So, SUI still bullish. Still bullish kay SUI. Again, sabi ko nga sa inyo, no entry sa high. So, saan ka entry? Alam nyo na yon, nakita nyo. O, de profit ka na sana ngayon kung in-entryhan mo sa Supreme Range. Okay? Okay. Aralin nyo na yung Supreme Range ASA para makakasabay kayo. Hindi kayo nood ng nood lang. Para din alam niya, okay, ito na yung sinasabi ni Supremo, ito na yun, no? So, hindi ka nga, no? So, etong Ray. So, meron ako ditong entry sa Ray, pero tingnan nyo dito, no? Bakit ako umentry sa Ray despite walang confirmation? Again, sabi ko nga sa inyo, wag nyo unahan yung market, pero bakit? Kasi nasa retracement area ka, bro. Ito yung max na pwede niyang puntahan, bro, eh. Yan, no? 3.9. So, nasa risk on area ka, bro. Okay, so nasa risk on area ka. Okay, nasa risk on area ka, bro, eh. No? So, yan yung maximum na pwede niyang puntahan, eh. So, nasa risk on area ka. So, pwede ka mag-partial positions and then pwede ka mag-hedge short habang nagpa-partial position. Yan yung reason kung bakit ako nagbi-build, no? Hindi dahil mali, no? Kasi, binigyan tayo ng bullish weekly, expect ko dapat mag-close to loob. Pero pag tinake out tong low, okay, have to scale out, no? Yun yung invalidation ng kapatid. No, kailangan natin maging humble sa market.
una, kailangan wag mo siyang unahan. Pangalawa, kailangan mo maging humble na kapag ka nag-invalid na yung decision, yung idea mo, kailangan mo mag-scale out. But what do you mean by scale out? Try mo wag i-close all. Halimbawa, 50% close, okay, 75% close. Just in case, magkaroon tayo ng, himala, di ba? Tsaka mo na i-close all kapag ka, pagka nagko-close na siya ng red weekly candle sa baba nito. No? Ngayon, di ba sabi ko nga sa inyo, makakapag-hedge short ka pa rin dito sa area. Makakapag-hedge short ka dyan. Ngayon, meron kang entry ng long, nagbibuild ka ng position ng long, pwede ka mag-hedge short. No? Okay, kapag may trigger ka sa intraday o sa template ng Supremo Range. Okay? Kasi ang binigay na template ng Supremo Range ng Tuesday is bearish. No? Yun yung template na i-discuss ko sa group yung template. Ngayon, puro bearish yung template, kaya nag-dump. Ngayon, dahil nasa risk on o buy area tayo, syempre, ang ginawa ko, hinintay ko lang mag-dump para makabili ko. O kaya may mga partial entries ako habang nandun yung price sa may key levels. Ngayon, meron akong mga drawdown. Meron akong drawdown sa 3 kong trade. Well, kasi nandun ako sa buy area. Normal yun, no? Normal yun, no, kapatid, no? Si Core, isa sa mga gusto ko tong trade, no, si Core. Ang problema kay Core is, pangit yung price action niya. Pero, nasa risk on area kasi siya. So, ngayon, kaya ko siya gusto sanang pasukan, hintayin ko na lang siguro mag-settle muna yung price. No, mas malinis yun. Kasi meron na akong 3 entry. Kung wala akong 3 entry, papasukan ko tong si Core. No, kasi nasa risk on area siya. So, kumbaga, ang risk mo mababa, ito lang yung downside potential mo. Hindi ka maliliquidate, pero nandun ka sa best price. Okay? Okay tayo doon. Ondo, bullish tayo kay Ondo sa lower time frame. Okay? Titingnan mo. Okay? 'Di ba? Bullish tayo kay Ondo. Pag tingnan mo yan sa okay. 4 hours, yes, no? So bullish tayo kay Ondo. So Ethereum, tingnan natin si Ethereum sa lower time sa higher time frame. So sa Ethereum, kapatid, Ethereum, bullish pa rin tayo, pero grabe yung dump. So pili ka lang, bro, no? Wag muna yung mga medyo confusing para sa iyo. Kasi nakita nyo, nag-reclaim siya sa loob ng ng key levels no? So pag tinignan mo sa lower time frame, nasa key levels ka, nasa resistance ka, no? So, kita mo dito na nagkaroon tayo ng rejection sa key levels ng Supremo Range. Nakita mo yung nangyari. Kailangan mo lang matutunan, bro, yung Supremo Range. At totoo lang, dun lang gagalaw yung price every week. Every week, sinasabihan ko rin yung group ko kung alin yung gagawin ng market. Pare-parehas lang yan. 3 lang yan, uulitin ko. Failed breakout, successful breakout, at inside range. Kaso, every classification yan, bro, iba yung ginagawa. So, kailangan mo maintindihan yung 3 na yan, no? Successful breakout, failed breakout, at inside range, no? Okay tayo doon? Okay, so yung mga naka-blue, ibig sabihin medyo hinihintay ko pa muna mag-settle yung price bago ko sila entryhan. No? So, kita nyo, di ba? Yan yung reason kung bakit dapat alam mo kung paano tumingin sa weekly at monthly. Di ba? Nagda-dumping. Kasi nga, sabi ko sa'yo, hintayin nyo mag-settle yung price. No? Kita nyo, nag-reclaim siya sa loob. Hintayin nyo mag-settle yung price. See? Tignan nyo mga pula. O, di ba? Dumping sila. Okay, ETC, dumping. Dumping sila at nasa baba sila ng key levels. Kaya nga sila bearish, di ba? 3 araw o 4 na, 4 na araw ko na sinasabi sa inyo na bearish tong mga to, nakapula. O, kita nyo, kung na-short nyo yan, nasa Supremo Range, na-short nyo yan sa Supremo Range, na depaldo na sana kayo. Ngayon, ako kasi, bro, is nakatingin ako sa long. Okay? So, pwede naman din ako mag-short, pero kasi ako, dadami yung entry ko masyado Dadami masyado yung entry ko, mahirap mag-manage. So, dun ako muna sa long, tapos hedge lang ng konting short kapag nakita ko, okay. Binigyan ako ng template na bearish, hedge muna ako ng short, bro, no? Hedge ka muna. Konti lang for example, 10 to 20% lang ng total position mo ng long. So, for example, ang total position mo ng long is 5,000 USDT. Maliit lang yun, pag naka-leverage, maliit lang yung 5,000 USDT. Siguro, $50 margin lang yun, no? So, for example, gano'n, 5,000 USDT yung position mo. So, example lang, So, $500 yung mo, 500 USDT yung sa short mo. O kaya 1,000 USDT sa short mo. Para maliit lang, no? Kumbaga, para lang hindi masyadong malaki yung maging drawdown ng account mo, no?
So near, sabi ko sa inyo, di ba, bearish tayo dyan. Nakita nyo, nag-create ng bagong low, inch, same with inch. Theta, nag-short, nag-dump pa rin, pero hindi pa rin siya nag-create ng low, pero nasa red natin yan. See? Di ba? Nakita nyo yung difference dun sa mga green, di ba? Pinakita ko sa inyo yung mga green. Nakita nyo yung mga difference, di ba? Nakita nyo yung mga difference. Di ba? Okay? So, nakita nyo yung mga difference niya, di ba? O, IMX, kita mo, ano ng low, di ba? Kumukuha sila ng low, dumping sila. O, start, taking out ng lows. Same with, to, nakita nyo yung dump. Algorand, o, di ba? Nabigay ko sa inyo to 4 days ago. O, 4 na araw ko sinasabi sa inyo na bearish tayo dito. Ngayon, kung na-short mo yan, na nasa key levels, good for you, no? Ngayon kasi ako, bro, is nandun ako nakatingin sa long. So, kapag nag-dump, tsaka ako bumibili o pumoposisyon. Ngayon, kailangan ko ba mag-short? Hindi naman kailangan, bro. No? Kasi kung yun yung nakatingin ka sa long, ba't kailangan po na? Kasi dadami yung position mo eh. Mahirap siyang i-manage. Tandaan nyo po na 5% risk per trade. Tapos siguro maximum lang is 2 trade or 3 trade. Depende pa sa size mo. No? Kasi pagka, halimbawa, nag 5% risk per trade ka, tapos ang entry mo nasa 7. Dahil po delikado yun, bro. Delikado yun. Ako nagsasabi sa'yo. Bakit? 7 times is 15. So ilan yun? Oh, lagpas ka pa sa capital mo. Eh, konting galaw lang ng market, durog ka. So, kapag ka nag-invalid yung trade mo, hindi ka makaka-add ng position. No? Kapag ka still bullish ka pa rin. No? Gets mo? Gets mo yung ibig ko sabihin? Okay, no? So, kita mo wild. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, bearish. Oh, nag-dump. Okay, pag tinan mo yan sa lower time frame, saan yan nag-dump? Oh, saan yung mga dump? Oh, kita nyo na. Oh, aralin nyo yung Supremo Range para hindi kayo nahihirapan, bro. Aralin nyo yung Supremo Range para hindi kayo nahihirapan. Okay, malinaw tayo doon, kapatid. Malinaw tayo doon, kapatid. So, yun lang muna yung ano natin, yung update natin. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, share, comment para sa algorithm ng YouTube. Ano? So, maraming salamat po sa pakikinig. No, so hindi ano tayo, no, daily upload talaga to, no? Hindi natin to sasawaan. Daily upload kahit walang galaw yung market, no? So nag-ano ko, no, nagko-construct ako ng structure para hindi masyadong puro analysis lang, no? So tingnan natin kung paano natin ma-spice up tong ano natin, no. Okay. Next time, hinihintay ko lang yung sa camera natin para meron tayong camera para nakita nyo yung mga reaction natin. No? So, yun lang muna mga kapatid. No? Maraming salamat sa pakikinig. Like, subscribe, share, and comment po. No? So, maraming salamat. God bless po.